Ako si Greco, Pilipino. Minsan ding bumaybay sa buhay ng walang kasiguraduhan. Lumaki ako sa Kristiyanong pamilya, pero mulat sa kahirapan ng aking kapaligiran. Inalot ng aming magulang ang aming tahanan ng pagmamahal at tinuruan kaming manampalataya sa Panginoong Hesus. Namulat ako sa mga kaisipan at damdamin ng kalayaan na ipinaglaban ng mga bata nating bayani. Minsan na rin akong naglingkod sa pamahalaan, naging saksi ng maduming kalakaran, naging protektor ng mga inapi, kalaban ng mga abusado, at sandigan ng mga kaibigang naniniwala na may tatama pa rin ang mali. Aking hinamon ang mas malaking labanan. At Manila Councilor Greco Belhica. Kung ako po ay magiging senador, pork barrel po na yan, i-convert natin sa tuition fee voucher fund para sa lahat ng estudyante. Yung CCT na sinasabi po nila, dadagdagan po natin pag natapos para maging capital business fund ang lahat ng pamilyang gusto maghanap buhay. Pera hawak ng tao, hindi ng gobyerno. Dala ang damdamin at kaisipang alam kong magiging sagot sa problema ng lipunan. Ngunit, natabunan ako ng mas malalaking anino ng aking mga katunggali. Pero hindi ko tinapos ang laban. Nagpetisyon po sa Korte Suprema si Greco Belhica para ipasura ng pork barrel ng mga mambabatas at maging ng Pangulo. Ginawa ko pa rin ang lahat sa aking makakaya. Number 208566, Greco Antonius Beda Belhica et al. Versus the Honorable Executive Secretary. At sa tulong ng mga taong naniwala sa akin, nabago ang sistema. Nagkalamat ang pader. The court, speaking through Justice Estela M. Perlas Bernabe, ruled that the pork barrel system is unconstitutional. Nagkaroon ng pag-asa. Mahalaga na ang pera, hawak ng tao, hindi ng gobyerno. Well, masaya po kami sa binigay ng Korte Suprema ang aming prayer at aming request to declare unconstitutional all pork barrel system, especially the PDAF, negosyo, at tuition voucher sa mga kabataan. At hindi ako tumitigil. Dahil alam kong hindi pa tapos ang laban. Pwede pang makamit ang pangarap. Dahil kagaya ng mga kababayan ko, pangarap ko rin ang bansang malaya mula sa mapang-abusong sistema. Pangarap ko itong itama. Pangarap ko ang malayang lipunan na may pamahalaang hindi nang aangkin ng kayamanan na bigay ng Diyos sa tao. Ako si Greco, Pilipino. Samahan ninyo ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Greco Belhica, pangunahing petitioner ng DAP, PDAF, o mas tamang tawaging pork barrel system. Ngayong araw pong ito ay paliliwanag ko sa inyo sa pinakasimpleng kapamaraanan kung ano ang sinabi ng Korte Suprema at ano na ang kanilang direktiba na atin dapat tahakin upang ang mga
desisyon na ito at ang mga taong dapat managot at ang sistemang dapat baguhin ay mabago at mailagay ito sa katarungan. Ang pondo po ng gobyerno ay nagmumula sa mga pinagsama-samang buwis na kinukuha ng BIR mula sa mga manggagawa na katulad natin. Pag ito po ay nakolekta na, ito po ay nagsisilbing, ito po ay nilalagay sa treasury ng ating bayan na nagiging source ng pondo ng buong gobyerno. Panuorin muna natin kung ano ang constitutional na way na itinatalaga ang pera. Ang pera pong pinagsama-sama na nakolekta sa atin ay siya pong itinatalaga ng Kongreso sa iba't ibang ahensya. Ang pera ho ng gobyerno, ang pera ng taong bayan na hawak ng gobyerno, ay inilalagay dapat sa ahensya, hindi sa kamay, opisina ng mga politiko. Dahil ang budget ay para sa agencies, hindi para sa politicians. Yan po ang constitutional na kapamaraanan. Ayon sa Korte Suprema po, ang tamang pagbabudget ng pera ay one item equals to one purpose. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng one item for multiple purposes gaya ng PDAF or PDAF style. Yan po ang proper line item budgeting. Dapat ang tamang pagbabudget, malinaw kung saan gagamitin ang pera at nakalagay sa mga ahensya, hindi sa kamay ng mga politiko. Sa pork barrel system po, yung pera na natitira, pagkatapos i-appropriate o ilatag na sa mga ahensya ng gobyerno yung mga budget na kanilang hiniling, yung kalahati po ng budget ay ibinibigay sa discretion ng presidente. Yan po ay tinawag na Korte Suprema, ayon sa ating petisyon, na Presidential Pork Barrel. Kalahati ng ating budget, normally, Presidential Pork Barrel. Dito sa Presidential Pork Barrel na rin po kinukuha ng mga politiko ang Congressional Pork Barrel, more known as the PDAF. 200 million per senator and 70 million per congressman. At ang natitira o ang 1 trillion pesos mahigit from 2013 ay Presidential Pork Barrel. Ang sabi ng Korte Suprema, ang pork barrel system daw po o ang pork barrel ay ang lump sums and discretionary funds na inilalagay sa pera ng sa kamay ng mga politiko na walang malinaw na paggagastusan. Sinabi rin po ng Korte Suprema na ang traditional pork barrel definition ay yaong mga national funds na ginagamit for local purposes. Ipinagbawal po lahat ito ng Korte Suprema dahil pag naka-pork or naka-lump sum at discretionary fund ang mga pondo ng taong bayan, ito po ay exposed o madaling waldasin or nakawin. Atin pong finailan or kinwestiyon ang sistemang yan sa Korte Suprema noong 2013. At sabi po ng Korte Suprema, ang sistema pong yan ay unconstitutional. 14-0. Kahit isang boto, wala po silang nakuha. Ibig sabihin, bawal nang gamitin ang lump sums and discretionary funds maliban sa calamity at contingency fund na limited. Pero lahat dapat ay properly itemized ang pagkababudget. Ibig sabihin, after 2013, kapag kanila pa itong ginamit, sila po ay nagko-commit na ng krimen. Paano naman po ang DAP? Ang DAP po sa aming petisyon ay isang klase rin ng pork barrel, subalit the worst of its kind. Dahil ang DAP, ganito po ang itsura niyan. Pagkatapos i-pork barrel ng ating pamahalaan ng presidente, pinupropose ng presidente, at itinatalaga at ibinabatas ng Kongreso at Senado ang pondo, yung mga nakalagay ng pondo sa mga ahensya ay siya pang kinuha ng Office of the President sa pamamagitan ng memorandum na inisyo ng DBM na pinirmahan po ng Pangulo. Kinuha pa yun at pagkatapos yan din pong perang yan ay siyang
ginamit nila upang ipamigay sa mga senador at congressman at sa iba't iba pang departamento na kanilang ginamit para i-impeach ang dating Chief Justice Renato Corona ng Supreme Court. Kinwestiyon po natin ang sistemang yan, ang mga acts na yan sa Supreme Court muli. At noong July 1, 2014, less than a year later, tayo po ay kinatigan ng Korte Suprema na ang DAP is unconstitutional. 14-0 po ulit, unanimous ang ibinigay sa ating desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, anuman ang pangalan, DAP, PDAF, pork barrel, as long as it falls under the definition of the court of a lump sum and discretionary fund, except for the calamity and contingency fund, it is illegal or unconstitutional or more illegal than illegal ang paggamit ng sistemang ito. Tingnan natin ang mga budget comparison ng mga pondo or ng pagkakatalaga ng budget natin from 2013 to 2015. Noong 2013, yan po ang idineclare na Korte Suprema ang unconstitutional na budget. Yung orange po dyan, yung 982.8 billion pesos noong 2013, ay siya lamang mga pondo na nakadetalye. Ibig sabihin po, lahat po ng paggagastosan ng pamahalaan, sweldo ng tao, mga proyekto, nakatalaga na po dyan, malinaw na po dyan. Yung blue, light blue, at yellow funds, or yung special purpose fund and program funds at automatic appropriation funds are all pork barrel funds dahil these are all funds that cannot be spent unless authorized by the President. Ibig sabihin, these are all his discretionary funds. Noong 2013 po, sabi ng Korte Suprema, yung 2013 na budget na yan, unconstitutional. Ibig sabihin, bawal na. So dapat, noong 2014, wala na po yan. Sa presentation na ating nakikita, imbis na alisin, noong 2014 ay lalo pang dinagdagan. At noong 2015, imbis na alisin, lalo rin pong dinagdagan. Ibig sabihin, kalahati po ng ating pondo naka-pork barrel at exposed sa corruption. Ito pong pondong yan ay nagamit na. So the crime against the decision or against the law has been committed. Bakit? Because 2015 is a very important fund because this is an election fund. So they need money for the campaign. Detalyihin po natin ang mga pondong ito na nakuha ko rin po sa Budget Department sa kanila pong website at sa GAA or sa General Appropriations Act. Ang nasa loob po ng Special Purpose Fund, ito po ay mga pondo na discretionary at lump sum sa presidente. Yung budgetary example po, yung item number 1, budgetary support to local government. Nakalagay 44 billion plus noong 2013, 46 billion noong 2014, at 61 billion ngayong 2015. Suporta raw po sa GOCC. Ang akin pong tanong, ang GOCCs po are corporations na hawak ng gobyerno na kumikita na po ng pera. Bakit tinatalaghan pa ng pondo muli? Kung ito ay nalulugi, bakit natin hinahayaan siyang maging korporasyon? At kung ito naman ay hindi nalulugi, bakit natin ito pinupondahan? And itong lump sum funds po na ito ay hindi natin alam kung paano gagastusin. Yan po ang mga example na pinagbabawal ng Korte Suprema. Pangalawang tanong, allocations for local government units. Ang lahat po ng LGU or local governments, meron na po yung IRA. Bakit bigla nagkaroon ang presidente ng sarili niyang pondo para sa mga local government agencies? 17 billion noong 2013, 19 billion noong 2014, at 33 billion ngayon 2015. Ibig sabihin, pera niya yan, kung saan niya gustong gamitin para sa local government projects niya, pwede niyang gamitin. Classic pork barrel, 33 billion for 2015. Almost double from 2014. Why? Because this is an election budget again.
Pangatlong item, National Disasters Risk and Reductions Management or Calamity Fund. Sabi po natin sa Supreme Court, sa ating petition sa Supreme Court, okay, huwag niyo na pong galawin yan para sa mga kalamidad, basta limitado. For this year, 14 billion. Contingency Fund, hinayaan po natin sa ating reklamo na panatiliin, that's the Resort Contingency Fund. Subalit, ang ibang mga pondo po na makikita mo dyan, yung e-government fund, 1 billion, international commitment fund, 7 billion, miscellaneous personal benefit funds, 118 billion, at pension and gratuity fund, 140 billion, are funds in question in our mind. Bakit hawak po ng presidente? Eh kung i-decide ng presidente, kahit sino pong maging presidente, na hindi niya gamitin sa purposes na yan, gamitin sa ibang purposes, edi pwede niya pong gawin yan. Ayon sa constitutional na kapamaraanan, ito raw po ay unconstitutional. Hindi ito proper itemization. Sa susunod po na ibang pondo, in total, ang Special Purpose Fund for this year, 378 billion and 603 million pesos plus. Gagastusin lang po ng isang tao. Sabi ng Korte Suprema, bawal po raw po yan. Because this exposes government funds to extreme corruption. Unprogrammed funds, ito po ay mga pondo na hindi pa nakukolekta ng gobyerno dahil ito po ay may binabayad natin sa renewal ng permit sa mga nahuhuli sa ating mga lisensya. Subalit, hindi pa nakukolekta, itinatalaga na po ng ating pamahalaan kung saan gagastusin. Kaya, pag binuksan nyo po kung saan nila gagasusin yan, nakalagay, unang-una, budgetary support to GOCCs na naman, 5 billion for this year. Eh di ba may budget ng GOCC unang-una ng by themselves? Pangalawa, binadgetan mo na sa departments and agencies. Pangatlo, binlagyan mo na ng budget yan sa Special Purpose Fund na kanina nakita natin. Ngayon na naman, babudgetan mo na naman sa unprogrammed funds. Lump sums and discretionary na naman. We are not allowed to spend money that way. For the government to be able to spend our money wisely, correctly, and frugally para hindi masayang. Dahil kung these are lump sum funds, ibig sabihin these are extra money for the government. Ibig sabihin kung kalahati ng ating pondo ay walang malinaw na paggagamitan, edi kahit bawasan nila ng kalahati ang ating buwis, they still have enough money to run the government, to pay everyone, and tayong mga tao will have more money to bring home para sa ating mga pangangailangan. Dahil ang pera, dapat hawak ng tao, hindi ng gobyerno, ayon sa banal na kasulatan at pinotektahan ng ating konstitusyon. Ang program funds na naman, AFP Modernization Program, bakit hawak ng presidente? Ibigay mo sa AFP. Risk Management Program, di ba meron na tayo doon kanina, meron na tayo sa National Risk Disaster Program na pondo, meron na tayo sa DILG, tapos meron ka na naman sa program funds na 30 billion for risk management. All this money cannot be spent unless the President authorizes this. So these are discretionary and lump sum funds for the President. Automatic Appropriations Fund. Ang depensa po ng ating mga kasama dito sa pamahalaan, ito raw po ay pambayad ng utang. Kaya hindi raw po dumadaan na po ito sa Kamara para ito'y suriin dahil pambayad ng utang. Subalit, 372 lang po of the 866 billion ang kanilang inialat para sa pambayad ng utang, interest payment for debt services. At yung IRA ng local governments ay 389 billion lamang po. So, ibig sabihin, mahigit 600 billion lang po doon sa 866 billion ang pangbayad ng utang at pangbigay sa IRA. The 200 billion na naman po ay discretionary na naman sa Pangulo. Kaya po ang mga politiko talagang pipila sa Pangulo para humingi ng pera. And this gives the President unbridled power. So this eliminates
the very purpose of the Constitution na paghiwa-hiwalayin ng kapangyarihan para magbantayan ng ating pamahalaan at hindi magkaroon ng collusion or sindikato sa loob ng pamahalaan para kontrolin ng kapangyarihan at pera ng taong bayan. Yan ang dahilan ng Korte Suprema kung bakit tayo kinatigan ng pork barrel system. Ano man ang kanyang pangalan, PDAF, DAF, PSF, SPF, BBB, ay hindi dapat ginagamit sa ating budgeting. Pag atin pong kinumpute, just for the last 3 years, aabot po ng 3 trilyong piso ang pork barrel na pagnanakawan ng mga politikong gustong magnakaw. Noong 2013, 1.140 trillion pesos ang pork barrel funds. Noong 2014, 1.2 trillion pork barrel funds. Ngayon 2015, 1.367 trillion pesos. All in all, 3.725 trillion pesos ang pork barrel funds ng ating pamahalaan. Alam niyo po kung gaano kalaki ang 3 trillion pesos. Yan po ay 3 milyong 1 milyong piso. Ibig pong sabihin, bigyan man natin ng tigi 1 milyong piso ang 3 milyong pamilya, sobra pa rin po ang pork barrel na hinawakan at nahawakan ngayong taon na to ng ating pamahalaan. How many decades na pong ginagawa yan? With 3 million families having 1 million pesos each para pang kapital ng kanilang hanap buhay, wala na pong walang trabaho dito sa Pilipinas. Dahil yung pera pong yan ay magagamit ng mga tao at mga pamilya na napantayo ng kanilang mga negosyo. Subalit sa kamay ng mga politiko, sila lang po ang makikinabang dyan. Hindi ko naman po nilalahat. Pero kung ganyan ang klase ng sistema ang ating gagamitin, mas malamang sa hindi, even by experience and by evidences that the COA has that we presented in the Supreme Court, kadalasan dahil discretionary at dahil hindi naman kanilang pera at dahil madali nilang nakuha, madali rin pong waldasin. Tingnan po natin ang desisyon ng Korte Suprema sa pork barrel system. Ang sabi po ng Korte Suprema, letter A, that the PDAF is unconstitutional noong 2013. Kaya ngayon po, wala ng PDAF, wala ng legislative pork. Pero nananatili ang presidential pork na siya po ang malaki. Letter B, sabi po ng Korte Suprema, all legal provisions of PDAF and CDF, meaning from 1991, are illegal, and the powers that Congress used to intervene, assume and participate in post-enactment strategies of the budget executions are unconstitutional. Ibig sabihin, pag naipasa na ang budget, bilang congressman, hindi ka na pwedeng makialam sa implementation nito because the power over the purse was given to Congress, not to congressmen. Letter C, again, all legal provisions of PDAF and CDF, kaya po ang investigasyon na gagawa ng Korte Suprema at sinabing illegal does not just say the PDAF and the pork barrel of this administration, but all administrations from 1991, dahil ayon po kay Chief Justice Sereno, the CDF or the legislative pork barrel first appeared in the GAA in 1991. At ang letter D po, ang sabi, ito po ang tinatawag nilang catch-all phrase, that all informal practices of similar imports and effects. Ibig sabihin, whether PDAF, DAP, or anuman ang itawag nila, basta lump sum and discretionary fund and national funds being used for local projects ay bawal na po or unconstitutional. Tingnan naman po natin kung ano sinabi ng Korte Suprema sa DAP or sa Disbursement Acceleration Program. Unang-una, pinagbawal po ng Korte Suprema na bubunutin mo yung pera na itinalaga na ng Kongreso. Pangalawa, sinabi ng Korte Suprema na hindi mo pwedeng inililipat-lipat
ang pondong nakatalaga na from one department to another. Tinawag po nila yung cross-border transfer. At pangatlo, pinagbawal po ng Korte Suprema na gamitin ang unprogrammed funds nang walang certification ng National Treasurer na ang revenue collection has exceeded its revenue target. Ito po lahat ay ginawa sa DAP. Dahil po sa unanimous decision muli ng Korte Suprema sa DAP, inalisan na ng alibay o ng mga palusot ang pamahalaan na sinasabi nilang ang DAP daw po ay ginamit sa magandang kapamaraanan. Dahil ang main issue sa DAP ay hindi kung saan mo ginamit yung pera, subalit saan mo kinuha yung pera. Ang tanong, ngayon na diniklara na ng Korte Suprema unconstitutional ang pork barrel system, ang PDAF at ang DAP, what's next? Sinabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon sa Bellica case against the pork barrel system that finally the court hereby directs all prosecutorial organs of government, so that will be DOJ, the Ombudsman, and Sandigan Bayan, to within the bounds of reasonable dispatch, investigate and accordingly prosecute all government officials and or private individuals for possible criminal offenses related to the pork barrel system. Ang sinasabi po ng Korte Suprema, ngayon na nasabi at napatunayan natin na unconstitutional, illegal, mali, o ang kanilang pagkakagamit ng pera, o baka ninakaw o nawaldas ang pera ng taong bayan at nag-violate sa ating mga batas, ay dapat daw po itong imbestigahan at i-prosecute for possible criminal liabilities. 2013 pa po ang desisyon. To this day, wala pa hong totoong iniimbestigahan ang ating pamahalaan at ang mga ebidensya na hawak ng DBM at COA hindi pa rin po inilalabas. Ang mga senador na nakakulong po ngayon ay mga senador na hindi naikulong dahil sa COA, subalit ito ay naikulong dahil sa mga ebidensya ni Ben Hurluy. Kaya hanggang ngayon, wala pang inaaksyonan ang administrasyon pong ito para bigyang hustisya at katarungan ang pagkakawaldas ng pera ng taong bayan. Why do we want this be brought to justice? Because it is only by investigating and lawfully prosecuting these cases na ang mga taong hindi naman talaga nagwaldas o mga opisyal na hindi nagwaldas o kumuha ng nagnakaw sa pera ng taong bayan ay magkakaroon ng pagkakataong dalhin ang kanilang mga ebidensya sa korte at malinis ang kanilang pangalan. Subalit ito rin po ay pagkakataon para ang mga nagwaldas ng pera ng taong bayan, nag-abuso ng kanilang kapangyarihan, na nagdulot ng kahirapan ng ating bayan ay mapanagot. Ayon din po sa batas, dapat ang lahat na ninakaw ay maibalik at ang mga taong mapapatunayan na nagnakaw o nagwaldas o nag-abuso na ng kanilang kapangyarihan ay pinagbabawal ng komandidato muli o humawak ng kahit na anong pwesto sa ating gobyerno. Ito po ang daan para sa tunay na pagbabago, pagpapalit. Dahil para mabago, kailangan baguhin ang sistema. At para mabago ang sistema, kailangan magbago ang tao. Dahil tao ang nagbabago ng sistema, hindi gobyerno. Pag nabago ang tao, magbabago ang sistema. In this regard, we now bring this back to us, tayong mga tao. We, the original leaders of society, the parents, the pastors, the bishops, the ministers, and the business leaders, to apply the court's decision and demand for the application of the court's decision na hindi ipatutubad ng pamahalang ito dahil sila ang kailangan imbestigahan. We propose that we create and we come together to create an independent investigating body who will bring these cases to justice. That's why our group
has initiated the Coalition for Investigation and Prosecution of all DAP, PDAF, pork barrel cases, and other corruption cases ng ating bayan. We are recruiting volunteer lawyers and accountants to volunteer themselves to the Ombudsman as deputies, deputy fact finders, na tutulong sa Ombudsman hanapin ang mga ebidensya para sa mga DAP and pork barrel cases. Hindi ho kaya ng Ombudsman ang lahat ng trabaho ito dahil sadyang napakarami. So, tayo pong mga leader ng simbahan ay pwedeng mag-volunteer ng ating mga membro, mga abogado at accountant. Makiisa sa samahang ito at amin naman pong kukunin ang mga pangalan na yan at ilalagay natin sa ating grupo at i-volunteer natin ang ating sarili para tumulong sa pagkukuha ng mga facts nito sa Ombudsman at maglatag po ng proper cases sa proper tribunal. This is the only way that we can bring these cases to justice. This is the only way that we can change the system to give our children a better hope for tomorrow. Ito po ang pinaka-logical, ito po ang pinaka-constitutional na kapamaraanan na ibinigay sa atin ng Korte Suprema upang ang ating mga anak ay maturuan natin to uphold the Constitution and to obey the law para sa mas maayos na bukas. Ako po ay naniniwala sa sinabi ng Banal na Kasulatan that the laborer is worthy of its hire and that no man should muzzle the ox when it treads the corn. Kaya lagi ko po sinasabi ng pera at lupa dapat hawak ng tao, hindi ng gobyerno. Dahil tayo nagtatrabaho, hindi gobyerno. Lupa. Ang lupa po, bago pa nagkaroon ng gobyerno, pinakikinabangan na ng tao. Bakit ngayon na nagkaroon ng gobyerno, ang tao wala ng lupa? At pati ang lupang binili mo na, babayaran mo pa sa kanila taon-taon sa milyar, at kung hindi mo binayaran, kukuhain nila sa'yo. Walang sino mang tao, kahit siya pa ay gobyerno, ang may karapatan, kuhain ang sayo nang walang pahimpulot maliban nakawin nila ito sa'yo. Kahit sino pa ay gobyerno. We did not establish a government to get all our resources, nor our land. We established a government to protect us from any man or any government who will try to get our land and resources from us. Now, whether it is the same government that we established, who are supposed to protect our liberties, our properties, has now become the government who takes this from us, then that government has ceased to exist for the very reason it was established. Then it is high reason and high time that we ought to rethink how we can change a system, how we can change the laws that has already usurped liberties. Isa lang po ang ating bayan. Isa lang po ang ating magiging Pilipino. Wala nang ibang tatanggol at magmamahal sa bayan. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang bayan. Tayo lang ang kikilos para sa mas maganda. Maraming salamat po sa mga.